Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, isinagawa ng Estados Unidos at Pilipinas ang pinakamalaking edisyon ng balikatan military exercises sa kasaysayan. Nitong 2025, mahigit 14,000 tropa mula sa dalawang bansa ang lumahok sa serye ng pagsasanay na naganap sa mga pangunahing isla ng Pilipinas, kabilang ang Palawan, Northern Luzon at Batanes Islands. Hindi lamang ito simpleng military exercise. Ayon sa mga opisyal ng parehong bansa, layunin ng pagsasanay na ito na maghatid ng malinaw na mensahe. Pinapalakas ng Pilipinas ang soberanya nito at ang Estados Unidos ay naninindigan bilang kaalyado. Ang balikatan ngayong taon ay nagmarka ng dobleng bilang ng tropa kumpara sa mga nakaraang taon. Ang higit sa 14,000 personnel ay binubuo ng 9,000 Amerikano at 5,000 Pilipino mula sa Armed Forces of the Philippines. Ang mga tropang ito ay naglunsad ng malawakang live-fire drills, amphibious landings at simulated island defenses sa iba't ibang strategic na lokasyon. Kabilang sa mga ito ang Palawan na nakaharap sa Spratly Islands, kung saan kilala ang presensya ng China na nagtayo ng artificial islands at military-grade airfields. Gayon din ang Northern Luzon at Batanes na malapit sa Taiwan Strait, isa sa mga pinakasensitibong flashpoints sa mundo. Ayon sa mga opisyal, ang layunin ng mga aktibidad na ito ay hindi para sa agresyon kundi para sa depensa. Ang forward posture na ito ay nagsisilbing panlaban upang hadlangan ang anumang pagtatangka ng China na kontrolin ng walang hadlang ang maritime territory at para protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi lamang ito simbolismo. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, 9 na strategic bases na ang may access ang Estados Unidos. 4 dito ay nadagdag noong 2023. Ang mga base na ito ay ginagamit na ngayon para sa prepositioning ng mga armas, pagpapalawak ng runway, at pag-host ng rotational US forces, kabilang ang 14,000 tropa ngayong taon. Sa gitna ng mga drill, nagbigay ng pahayag si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing hindi niya pahihintulutan na may kahit 1 pulgada ng teritoryo ng bansa ang mawala. Samantala, paulit-ulit namang kinukumpirma ng Estados Unidos na anumang pag-atake sa Philippine forces ay magti-trigger ng Mutual Defense Treaty na pinirmahan pa noong 1951. Para sa marami, ang kasunduang ito ang nagbibigay ng matibay na backbone sa alyansa ng dalawang bansa. Maliban sa mga tropang lumalahok, kapansin-pansin din ang high-level military equipment na ginagamit. Kabilang dito ang Amphibious Assault Vehicles o AAVs para sa beach landings, high-precision rocket systems, naval infantry snipers, logistics units, at suporta mula sa US Navy, Philippine Air Force, at Coast Guard. Ang pagsasanay na ito ay tinawag na full-spectrum demonstration, land, sea, at air, na nakatutok sa pagtatanggol ng isla. Ayon sa mga opisyal, ang mga drill na ito ay bahagi ng preparasyon para sa mga real-world operational scenarios at hindi lamang simpleng wargames. Ang Balikatan 2025 ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng military might. Naging bahagi rin ng mga aktibidad ang disaster readiness at humanitarian support. Para sa maraming eksperto, hindi maikakaila na ang mga kilos na ito ay tugon sa mga aksyon ng China sa South China Sea, partikular na sa harassment ng mga Chinese ships sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Habang tinutuligsa ng Beijing ang joint deployments bilang pagmimilitarisa ng rehiyon at banta sa kapayapaan, para sa Maynila, ito ay tinatawag na deterrence. Pinapakita ng balikatan na ang Pilipinas ay handang depensahan ang sarili at hindi nag-iisa sa harap ng mga banta. Habang ang mga tropa ay nagsasagawa ng amphibious landings at coastal strike missions, nakatutok ang buong rehiyon, pati na rin ang mga alyado ng Pilipinas. Ang exercise na ito ay nagpapakita ng kahandaan ng bansa hindi lamang para sa tradisyonal na military defense, kundi pati na rin para sa humanitarian support,
lalo na sa panahon ng kalamidad. Malaking bahagi ng tagumpay ng mga exercise na ito ay ang interoperability o ang kakayahan ng dalawang bansa na magtrabaho ng magkasama sa mga operasyong militar, mula sa command center hanggang sa field units. Sa kabuuan, ang Balikatan 2025 ay hindi lamang ordinaryong military exercise. Isa itong live rehearsal para sa mga posibleng senaryo na maaaring mangyari sa rehiyon. Nagbibigay ito ng malinaw na mensahe hindi lamang sa China kundi sa buong mundo. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagkakaisa para sa depensa ng soberanya, kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific. Sa harap ng tumitinding tensyon, ang pagpapakita ng lakas at pagkakaisa ay nagsisilbing pinakamabisang sandata para mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang Balikatan 2025, naging sentro ng atensyon ang mga makabagong teknolohiyang pandepensa na kauna-unahang ipinasok ng Estados Unidos sa Pilipinas. Isa sa mga tampok na sandata ay ang NMIS system o Naval Strike Missile System, isang mobile land-based anti-ship missile launcher. Nakalagay ito sa JLTV chassis at sinamahan ng Rogue Fire's unmanned vehicle na nagbibigay ng mataas na precision standoff firepower para labanan ang maritime threats sa mga pinagtatalunang tubig, lalo na sa West Philippine Sea. Ang deployment ng NMIS ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay nagpapakita ng bagong yugto ng defensive capabilities para sa Pilipinas. Kasabay ng NMIS system, ipinasok din ng Estados Unidos ang Typhoon missile system, na kilala rin bilang mid-range capability. Ang Typhoon ay may kakayahang maglunsad ng SM-6 missiles na may versatile anti-air at anti-ship functions, pati na rin ng Tomahawk missiles na karaniwang ginagamit para sa long-range land strikes, ngunit ngayon ay na-adapt para sa maritime targets. Ang sabay na deployment ng NMIS at Typhoon ay nagmarka ng makasaysayang sandali. Ito ang unang pagkakataon na ang US at Pilipinas ay nagpapatakbo ng Mobile Layered Missile Defense Network mula sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa mga analyst, ang sistemang ito ay nagpapakomplikado sa targeting ng kalaban at nagpapabigat sa anumang pagtatangka ng regional power projection ng mga adversaryo. Sa kasalukuyan, ang layered defense network na ito ay nagtatakda ng bagong pamantayan para sa coastal defense ng Pilipinas. Ang mga missile system na ito ay nagbibigay ng multiple overlapping defense zones na kayang pigilan ang iba't ibang klase ng banta, mula sa eroplano at barko hanggang sa mga missile at unmanned systems. Sa ganitong paraan, hindi lamang nakatutok ang Pilipinas sa tradisyonal naval defense. Handa na rin ito sa mga modernong uri ng banta na dala ng mabilis na nagbabagong security environment sa rehiyon. Ang strategic impact ng ganitong klase ng teknolohiya ay hindi matatawaran. Sa pamamagitan ng high precision at long-range capabilities ng NMIS at Typhoon, nagkakaroon ng Pilipinas ng kakayahang magprotekta hindi lamang sa sarili nitong exclusive economic zone, kundi pati na rin sa mga kritikal na sea lanes at choke points sa South China Sea. Ang deployment ng mga sistemang ito ay malinaw na naglalayong bigyan ang Pilipinas ng leverage sa harap ng maritime security challenges, lalo na sa patuloy na presensya ng Chinese ships sa lugar ng Scarborough Shoal at iba pang disputed waters. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi naging tahimik ang Beijing. Naglabas ng babala ang China, sinasabing ang deployment ng mga missile system at iba pang military assets ay nagmamarka ng militarisasyon ng rehiyon at banta sa regional peace. Subalit para sa Maynila, ang mga hakbang na ito ay kinakailangan. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, ang deterrence ang kanilang pangunahing layunin, hindi ang agresyon. Sa harap ng paulit-ulit na harassment ng mga Pilipinong mangingisda at ang patuloy na paglabag sa exclusive economic zone ng bansa, ang ganitong klase ng military posture ay itinuturing na hindi lamang makatwiran,
kundi kinakailangan para protektahan ang pambansang interes. Sa operational level, ang deployment ng NMIS at Typhoon ay nangangahulugan ng mas malapit na koordinasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng US military. Isinasagawa ang integrated drills at live-fire exercises para tiyakin na maayos na gumagana ang command and control systems, logistics chains, at targeting protocols sa ilalim ng totoong operational conditions. Ayon kay US Colonel Doug Krugman, ang integrated approach na ito ay hindi lamang teoretikal. Ito ay live rehearsal na naglalayong subukin ang joint operational plans sa ilalim ng near-combat conditions. Dagdag pa niya, ang ganitong klase ng integrasyon ay mahalaga para mapalakas ang kakayahan ng parehong bansa na harapin ang high-stakes contingencies sa rehiyon. Hindi rin matatawaran ang papel ng teknolohiyang ito sa regional security architecture. Ang pagdagdag ng Pilipinas sa Mobile Layered Missile Defense Network ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa collective defense efforts ng mga kaalyado sa rehiyon, kabilang ang Japan, South Korea, Australia at Taiwan. Sa ganitong paraan, hindi lamang depensa ng Pilipinas ang pinapalakas, kundi pati na rin ang kakayahan ng buong rehiyon na pigilan ang unilateral moves ng China. Ang mas coordinated na security framework ay nagpapabigat sa anumang plano ng Beijing na gumawa ng assertive actions sa South China Sea at Taiwan Strait. Habang nagpapatuloy ang deployment at pangsasanay, nakikita rin ang mga pangmatagalang implikasyon nito. Ang pag-deploy ng makabagong missile systems sa Pilipinas ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na technology transfer at capability building para sa Armed Forces of the Philippines. Unti-unti, nagkakaroon ng access ang Pilipinas hindi lamang sa high-end weaponry, kundi pati na rin sa mga kasanayan at operational knowledge na kailangan para mapanatili at mapatakbo ang ganitong klase ng advanced defense systems. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe. Ang presensya ng mga makabagong armas na ito ay hindi lamang para sa gyera. Ito ay para sa deterrence, para sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan at para sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Sa harap ng nagbabagong dynamics ng Indo-Pacific, ang ganitong klase ng military modernization ay hindi na optional kundi isang strategic necessity. Ang deployment ng NMIS at Typhoon sa Pilipinas ay isang makasaysayang hakbang, isang malinaw na indikasyon na ang bansa ay handang tumayo kasama ng mga kaalyado nito upang protektahan hindi lamang ang sariling interes, kundi pati na rin ang kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon. Habang isinasagawa ang Balikatan 2025, lumilinaw na hindi lamang ito usapin ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang mas malawak na implikasyon nito ay nakikita sa geopolitical landscape ng Indo-Pacific, kung saan tumitibay ang mga alyansa at nabubuo ang mas solidong network ng regional partnerships. Ang pag-iral ng Mutual Defense Treaty na nilagdan noong 1951 ay nakapaloob sa bawat kilos ng dalawang bansa. Sa nakaraang mga tahon, lalo pang nabigyang sigla ang kasunduan sa pamamagitan ng reactivation ng Joint Maritime Patrols at pinalawak na access sa mga base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang kasalukuyang mga kaganapan ay hindi lamang nagpapakita ng bilateral cooperation, kundi nagpapalawak din ng multilateral na ugnayan sa rehiyon. Ang Pilipinas, na dati ay tinuturing na peripheral player sa rehiyon, ay isa na ngayong frontline state. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, ito ay naging critical logistics at surveillance hub, lalo na sa harap ng lumalaking tensyon sa Taiwan Strait. Ang Northern Luzon at Batanes Islands na malapit sa Taiwan ay nagsisilbing vital staging points para sa joint surveillance at defense operations. Ang posisyon ng Pilipinas ay nagbibigay daan para sa mas mabilis na response time, hindi lamang sa internal na seguridad, kundi pati na rin sa mga regional contingencies na maaaring magbunsod ng krisis sa mas malawak na bahagi ng Indo-Pacific. Ang epekto ng mga kilos na ito ay hindi lamang limitado sa pagitan ng Maynila at Washington. Nararamdaman din ito sa Tokyo, Seoul, Canberra
at Taipei. Habang pinapalawak ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense cooperation, lumalawak din ang koordinasyon sa iba pang kaalyado. Sa pamamagitan ng intelligence sharing, joint exercises at coordinated maritime patrols, ang buong rehiyon ay unti-unting bumubuo ng integrated defense posture. Ang coordinated security framework na ito ay nagpapabigat sa anumang unilateral moves mula sa China, na naglalayong palakasin ang presensya nito sa South China Sea at iba pang disputed areas. Sa konteksto ng regional deterrence, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak na alyansa. Ang pagharap ng Pilipinas sa mga banta mula sa Chinese ships na nag-ooperate malapit sa Scarborough Shoal at iba pang maritime features ay nagbigay ng urgency para sa mas agresibong defense posture. Ang harassment ng mga Pilipinong mangingisda at ang paglabag sa exclusive economic zone ng bansa ay nagtulak sa pamahalaan na magpatupad ng mas matatag na pulisya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi siya papayag na may kahit 1 pulgada ng teritoryo ang maagaw, at ang ganitong paninindigan ay tinutugunan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtiyak na anumang atake laban sa Philippine forces ay magte-trigger ng Mutual Defense Treaty. Kasabay nito, ang pagpapakita ng alliance strength sa pamamagitan ng military presence ay may mas malawak na layunin. Hindi lamang ito para magpakita ng military might, kundi para ipakita na ang kapangyarihan ng alyansa ay nakabatay sa kolektibong pagtutulungan at shared interests. Ang arrival ng 14,000 tropa mula sa Estados Unidos ay simbolo ng matibay na commitment sa kolektibong seguridad at pagpapalakas ng kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila ng pangamba ng ilang sektor na ang military build-up ay magdudulot ng escalation, para sa maraming eksperto, ang deterrence effect nito ay mas malaki ang timbang. Ang presensya ng matibay na alyansa ay nagpapahirap para sa mga kalaban na gumawa ng unilateral actions na walang resistance. Isa pang mahalagang aspeto ng geopolitical significance ng Balikatan 2025 ay ang papel nito sa pagpapalawak ng civil-military ties at humanitarian support. Habang ang focus ng exercise ay nakatuon sa military readiness, bahagi rin ng mga aktibidad ang disaster preparedness at humanitarian assistance. Ang ganitong multidimensional na approach ay nagpapakita na ang military presence ay hindi lamang para sa combat operations, kundi pati na rin sa pagtugon sa mga natural na kalamidad, na lalong mahalaga para sa isang bansang laging tinatamaan ng bagyo at lindol tulad ng Pilipinas. Habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea, ang kasalukuyang geopolitical dynamics ay nagpapakita ng pag-igting ng kompetisyon sa pagitan ng China at ng mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos. Para sa China, ang pagdami ng joint exercises at deployment ng missile systems ay itinuturing na direktang banta sa regional stability. Naglabas na ito ng mga pahayag na tumutulingsa sa mga kilos ng Estados Unidos at Pilipinas. Tinawag itong militarisasyon ng rehiyon. Subalit, sa pananaw ng Maynila, ito ay purely defensive at nakatuon sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Ang narrative na ito ay nagiging mas kapanipaniwala sa harap ng patuloy na harassment ng Chinese vessels sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa huli, ang Balikatan 2025 ay higit pa sa isang military exercise. Isa itong political statement, isang strategic maneuver at isang geopolitical recalibrasyon na may layuning panatilihin ang balance of power sa Indo-Pacific. Ang mensaheng dala nito ay malinaw. Ang Pilipinas ay hindi nag-iisa at sa tulong ng mga kaalyado, ito ay handang harapin ang anumang banta sa soberanya at seguridad nito. Sa harap ng mga paparating na taon, inaasahan ng maraming analyst na mas lalalim pa ang defense cooperation sa rehiyon na may layuning palakasin hindi lamang ang military posture kundi pati na rin ang kolektibong kakayahan ng rehiyon na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa gitna ng mga lumalaking hamon.